Attorney Gilbert, pag-usapan po natin ano, so kumusta na po ngayon yung, reaksyon ninyo and nung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs tungkol nga po dito sa gaganapin na proceedings para po kay, former President Duterte. Ano na po ba ang update dito, attorney? Opo, so yung mga biktima po ng war on drugs talaga pong na sumaya po sila dun sa news from the ICC at talaga nagpapasalamat sila sa Diyos. Oo, Diyos mabalos po talaga. At ang update nga, meron na pong confirmation of charges hearing po na magsisimula po sa Feb 23. So Lunes po yan, magpapatuloy po hanggang Friday po. Alright, yun meron na palang date attorney ano yung, proceedings. So palagay niyo ba attorney hindi na ba ito mapo-postpone, hindi na ba ito maka-cancel, Attorney Gilbert? Sa tingin po namin, tuloy na po ito dahil pre-trial chamber na nga po ang nagsalita at yan po yung ating antabayanan at hintayin po at i-expect po. Feb 23, 24, 26 at 27 po. Alright, ayun. So ito attorney para aware lang yung ating, audience, yung ating mga nakikinig po sa atin, mga tagapagtangkilik po natin, sa proceedings po na ito o sa trial po na ito, ano po ba ang mangyayari dito attorney sa unang araw, pangalawang araw, and pangatlong araw, Attorney Gilbert? So sa unang araw po, expect po natin na magkaroon po ng opening statement, yung pong prosecutor or yung Office of the Prosecutor. Next, magka-opening statements din po kami, mga legal representative for victims, para naman po marinig ng pretrial chamber yung mga suffered harm po ng mga biktima ng war on drugs. Tapos syempre, magsasalita din po, opening statement din po ang defense. Tapos yan po sa Lunes. Tapos yan na po, sisimulan na po ng prosecutor yung kanya pong mga submissions po, kung bakit nga dapat ituloy sa trial proper. Kasi pre-trial pa lang po tayo ngayon. So yun po magiging submission po ng Office of the Prosecutor. Bakit po dapat ituloy sa trial proper yung counts 1, counts 2 at counts 3 of crimes against humanity for murder against Mr. Duterte. Tapos po itutuloy po sa Tuesday yung po mga submissions ng prosecutor at magbibigay din po ng submissions yung mga biktima po through their legal representative for victims. Tapos magpapatuloy po ito sa Thursday, Sa Thursday naman, I think yan na rin yung time na magbibigay din ng submissions yung defense. Tapos itutuloy sa Friday. Tapos po sa Friday, which is the last date of hearing, magbibigay din po ng mga argumento doon po sa continued detention ni Mr. Duterte. Na kung kakailangan po ng dagdag na araw, pwede pong magdagdag po. Pero sa ngayon po, ito po yung 4 na dates. Now, ang Wednesday po, Feb 25, wala pong hearing para naman matugunan kung ano man po yung rest para kay Mr. Duterte. So talaga pong patas na patas po sa ICC. Alright, yun. Very well said, attorney. Ngayon, attorney, dahil malapit na nga po itong pre-trial proceedings kay former President Duterte, ano na ngayon, attorney, ang inyong mga paghahanda o mga ginagawa regarding po dito? And sa tingin nyo ba, attorney, malaki po ba ang tsansa na papabor sa atin ang ICC, Attorney Gilbert? Well, doon po sa tsansa, ipapaubaya ko na po yan sa pretrial chamber dahil siya po yung magdidesisyon. Ngunit ang sinasabi naman po namin, meron naman po talagang ebidensya. May ebidensya po at ang batas naman po ay nandyan ang Rome Statute. Now, ipapakita po yan ng Office of the Prosecutor at papakita din namin mga Victims Council, legal representative for victims, kung ano po yung talagang naging dagok, suffered harm po ng mga naging biktima po. Lalo na yung intergenerational harm, Grabe po yung dagok, hindi lang po sa namatay, kundi sa mga kaanak at kahit pa po sa mga susunod pang henerasyon. Now,
Ang talagang ano lang dito ay kung paano po i-appreciate po ito ng pre-trial chamber. Kaya yan po ipapaubaya na po namin. Kung naghahanda po kami at patuloy po kami naghahanda sa magiging submissions po namin. Alright, opo, opo, opo. Paano attorney kung halimbawa si former President Duterte or yung kampo ni Duterte, dahilan nila na merong sakit, hindi fit si former President Duterte, ano ba, ano po ang mangyayari dito attorney? Hindi pagka ganito hindi ba matutuloy attorney yung ano, yung trial, Attorney Gilbert? Yung pong issue ng fitness to participate, hindi na po issue yan kasi na-desisyonan na nga ano, ng pre-trial chamber last January 26 na fit to participate sa pre-trial proceeding si Mr. Duterte. Now, kung ano bang magiging pasya ng defense, ano, whether or not attend si Mr. Duterte, alam naman po namin may provision ano, sa Article 61 ng Rome Statute that the suspect may waive his or her right to attend. Oo. Ang mahalaga tuloy-tuloy na po tayo at tuloy-tuloy na rin po ang confirmation of charges hearing base po sa naging decision ng pre-trial chamber. Alright. Meron pa attorney issue dito, sabi nung kampo ni former President Duterte, pinagkaitan daw sila ng due process, yung dating pangulo. Ano ang masasabi niyo ron, attorney? Hindi po accurate na sabihin they were denied due process kasi yun nga, una, nagkaroon nga po ng talagang mahabang proceedings, ano, mahabang mga merong mga submissions na from September ano hanggang December. So at nagbigay din ng observations at ng comments ang defense ano dun sa naging report ng three-person expert panel. At ikatatlo po, nakapag-submit din naman po sila, I think, sometime in July. O nung kanilang medical report, ano, base sa kanilang experts. So, hindi po accurate sabihin na wala pong due process dahil mayroon po talagang due process na ibinigay po ang pre-trial chamber. Kaya po, humantong po ang due process na to sa naging decision po last January 26 na yun nga base po sa three-person expert panel at pwede naman po talagang magtalaga ang chamber ng kanilang independent, credible at competent panel of experts fit to stand to participate nga si Mr. Duterte. Yun, opo. Ibig sabihin pala, Attorney Gilbert, patas yung naging decision talaga ng ICC. Fair and square, Attorney Gilbert. Opo, kasi tinitingnan lang po talaga ng ICC chambers ay yung pong facts, yung evidence, at yung batas po. Alright. So dito attorney sa mangyayaring, pre-trial proceedings nga po sa February 23, makakasama niyo po ba diyan attorney yung mga victim po o yung pamilya ng mga biktima ng war on drugs, Attorney Gilbert? Okay. Talagang based po sa rules ano at sa Rome Statute, hindi naman po requirement ano na talagang isama po physically ang mga biktima. Kaya po nag-appoint ng legal representative for victims. Ngunit having said that, talagang hindi ako makapagbibigay po ng detalye dahil po sa heightened security risk ano. At mayroon din po kaming obligasyon to do no harm ano. Merong do no harm principle na aming sinusunod. Kaya antabayan na lang po natin. Opo. Eto attorney, mga remaining question na lang. Siguro sa trial na ito, sa mangyayaring trial, ano attorney ang inyong mga inaasahan na magiging resulta or mangyayari dito, Attorney Gilbert? Well, we hope naman ano sa mga biktima na talagang huwating po natin at maibigay talaga yung views and concerns ng mga victims, lalong-lalo na po yung kanilang suffered harm, lalong-lalo na po kung ano po naging dagok at perwisyo sa kanilang mga buhay po. Hindi lang bilang individuals, kundi pati mga pamilya at mga henerasyon. Ano. At hanggang ngayon na suffer pa rin nila yung epekto niyan, lalo na po yung stigma na na ano po ano na lumabas ulit ano dahil sa, yun nga, namatayan silang mahal sa buhay dahil sa war on drugs. So yun po yung inaasahan namin maibigay po. Ano,
At sa Office of the Prosecutor naman, inaasahan namin na talagang pakita po nila na mayroong sapat na ebidensya to show na there are substantial grounds to believe na yung suspect po nag-commit ng 3 counts ng crimes against humanity for murder at dapat po ituloy na sa trial proper. Ngunit kung ano man po magiging decision ng pretrial chamber, nasa pretrial chamber na po yan. Alright, yun. So, sige attorney, bago tayo matapos, siguro mensahe na lang natin sa atin pong mga listeners and viewers kaugnay po nitong nalalapit na trial kay former President Duterte. Ano ang ating may iwan na mensahe? Attorney Gilbert, sige po. Sige po, sa ating mga kababayan po, patuloy po tayong manalangin. Talaga po ang katotohanan ay hustisya, ay talagang lumantad at mapailiwanag at mapaharap po dito sa proceedings po sa ICC pre-trial chamber. At kahit ano man po yung kulay ng politika natin, hindi naman po mahalaga. Ang mahalaga po ay talagang nasa katotohanan po tayo at nasa hustisya po dahil mayroong Diyos po ng hustisya. Diyos mabalos po.